Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maggagawa tayo dito ng lamesa para sa ating mga stainless bee. Dahil pagka tayo ay magkakaroon ng split, ay meron tayong maganda-gandang patungan na pagpapatungan natin ng lamesa. Kasi sa mga stainless bee, kinakailangan pagka tayo mag-split, meron tayong magandang patungan. So meron ako dong mga nakuhang mga scrap na kahoy. Yun lang muna ang ating gagamitin bilang pagsisimula dito sa ating bagong project. Ito sila, nag-ipon-ipon sa labas. Kagaya din ng isa. Magbubukas tayo ng isang kahon. Titingnan natin yung kalagayan ng kanilang beehive, kung ano ang tayo na. Ayan. Ayun. Ay, ang ganda. Ang dami nilang pulot na, oh. Ayan, oh. Palibasa nga ay nagsisimula pa lang tayo. Nakakuha ko ng mga scrap dun sa aming likod ng bahay. At ito yung gagamitin natin. Ayan. So ito yung ating gagamitin na mga paraphernalia natin. Number 32. Bago bag 3 feet. Ayan. Yung ating alagay. Ating alalay si Luna. Ayan. Oh, yan, nakagawa na tayo ng 4 na paa. So, yun. Nabuo na natin. Lalagyan lang natin ng mga brace sa paa. So yan nga po, unti-unti nating nagagawa tong ating table na patungan ng ating stainless bee. Sa kagaya ko po na nagsisimula dito sa ganitong gawain o yung pag-aalaga ng stainless bee,
ang mahalaga po dyan, nag-i-enjoy tayo. So kahit na mga rita-ritaso ng mga kahoy na kagaya ng aking ginawa na to, ay pwede na yan kasi at least meron tayong mapagpatungan ng ating mga box o kaya yung ating mga gawin sa ating mga stainless beam. Meron tayong patungan na maayos. Ang stainless beam naman po, hindi naman po kabigatan yan, hindi naman mabibigat talaga yan, nabubuhat nga nating mag-isa yan ang kailangan natin yung komportable tayong makakapagawa. Kaya na ganito lang, mga luma, mga ritaso, pwede na po yan kasi hindi naman po mababaksakin niya ng mga stainless beam kahit na magtad-tad tayo dyan, matibay po yan. Ang payo ko lamang po sa mga nagsisimula pa, huwag tayong masyadong gumastos ng malaki sa ating paggawa ng mga stainless beam natin. Magsimula tayo sa scrap at pasasamba kung halimbawang magtagumpay tayo at lubingin ng Panginoon na mapalago natin yung ating mga alaga, o edi saka tayo gumawa ng napakaganda at matitibay. Ano po? Po nitong aking mga ginamit na to, puro ritaso lamang po to. Pinili ko lang yung medyo maayos-ayos at siya kong ginamit. Ayun oh, ang ganda. Nakatayo na. Mga taon lang, sigurado po na tatagal to at marami-rami din tong matatabas na mga kahon dito. May split natin na stainless beam. So yan, okay na po yan. Oh, ang ganda, ang tibay niya kahit naupan. Naglagay din tayo ng patungan dito ng ating mga tools sa ilalim para kung may mga gamit tayo na dala, dito natin nilalagay sa bandang ilalim. So okay na po yan. Nabuo na natin yung ating lamesa na pagpapatungan natin ng mga kahon kapag tayo ay gumagawa sa ating mga stainless beam. Napakaganda nito kapag tayo nag-i-split o kaya naman tayo ay may mga peral na nakuha, dito natin siya tatabasin. Hawang maginhawa kaysa sa maghahagila pa tayo kung saan tayo pupwesto. Ito okay na kahit na mga ritaso lamang po. Okay na, ganyan lang po sa mga nagsisimula ng beekeeping. Pwede na yung mga rita-ritaso. At least meron tayong maganda-gandang magagamit. Mabigat din po pala. Hindi pala kaya itong buhatin ng nag-iisang tao lang. Ibig sabihin, matibay po itong ating nagawang ito. Palibhasa nga po ay malaking kahoy yung ating nagamit matibay, bigat din. Yan. Ito yung pinakaharapan. Dito tayo magtatadtad sa lugar na to. Yan. Palibhasa nga po ay matigas yung kahoy. Nabali pa yung aking talim oh. Yan oh. Ito po peral to tingnan natin. Nilagay ko dyan yung peral. Ayan, ay galit. Teka muna, wala po kasi tayong suot na kapote, kaya sinugod tayo. Ito hanggang ngayon sinasalakay pa rin ako Ang gagawin ko, bibiglain ko lang buksan bago sabay takbo. May ipis, ayan. Ayan o.
napagpag natin yung ipis, ang problema ay hindi natin siya malapitan. Papakalmahin muna natin bago natin lalapitan kasi sa ngayon bigla sila eh. Kaya kailangan pakalmahin muna natin yan. Pero kung dala ko yung aking astronaut, yung bis na sombrero ko, malalapitan natin yan. Eh hindi, kasi nagawa lang tayo ng table. Kaya naisipan ko lang na pasyalan tong aking ililipat. So gagamitan ko lang ng aking stand. I-extension ko lang to para malapitan natin yung kanyang loob para makita natin. Yan, bahagya silang kumalba. Kaya nakakalapit-lapit tayo. Ayan. Ayan, ang ganda oh. Marami na siyang pulot. Ayan. Ayan oh. Ayan. Marami na siyang pulot. Ayan, kumalma na siya. Sa una lang naman kapag nabigla siya ng bukas, talagang manunugod. Pero kapag yung siya ay matagal na nakabukas, nasasanay na siya. Ayan, hindi na tayo sinusugod. Nakalapit na tayo ng malapit sa kanya. Ayan. So yan yung ating ililipat pagka isang araw, yung hindi masyado tayong alanganin sa ulan. So yan nga po, naisarado na natin. Yan. Babalikan lang po natin to pagka isang araw. At atin siyang ililipat na. Tatanggalin natin siya dun sa kanyang kahoy na nakalagay. Kasi peral po yan eh. Nakadikit yan sa kahoy na inilagay ko sa kahon. Kakagulo sila sa labas. Kasi nawala na yung butas nila dun eh. Yung plywood na nakalagay doon ay lumapat na kaya nawala na yung butas. Yan na sila dadaan yun sa harapan na yan. Yan. Yan na yung magiging entrance sila. Wala na silang entrance dun sa likod. Lahat dyan na sila dadaan. Hindi tayo makatagal po dito, sinasalakay tayo. Hanggang dito na lang muna po yung ating video. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga video at pag-like at paki-subscribe na rin po para doon sa mga hindi pa nag-subscribe. Paki-subscribe na po, pero doon sa mga nag-subscribe na, marami pong salamat. God bless po at mabuhay po tayong lahat. Nawa ang kapayapaan, ang kabutihan ng kabuhayan at ang kasaganaan ng buhay ay palaging sumaating lahat. Salamat po. God bless.